Mga ka-Walk with Lan, kamusta kayo? Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan at welcome sa bagong episode ng Walk with Lan, ang iyong go-to para sa intellectual, critical at fact-based na uusapan sa Philippine politics. Ngayon, February 19, 2026, mainit ang balita. Vice President Sara Duterte officially announced her 2028 presidential bid at guess what? Floated na rin ang possible tandem with Senator Amy Marcos. Pabor ba ako? Absolutely. Pero wait ha, meron pang twist. Si Risa Hontiveros, wag gaya-gaya. At si Kiko Pangilinan, halatang kabado sa ginawa niya lately. Para sa mga kabataan at OFWs na tulad ninyo na interested sa politics, pero busy sa buhay abroad o sa school, ito ang episode para sa inyo. Tatalakayin natin ito ng malalim, witty, at engaging. Walang boring lectures, promise. Fact-based lahat, from recent news like Sarah's announcement to counter her impeachment at Amy's endorsement na she has the solution. Ano sa tingin nyo? Ready na ba ang Pilipinas for another Duterte Marcos girl power? Hit like if you are excited at subscribe para sa more. Let's dive in. Okay mga kaibigan, una, let's talk about Sara Duterte. Mga kababayan, she is not just the daughter of a former president, she is a proven leader. Noong February 7, 2025, sinabi niya na seriously considering ang RAN despite ongoing impeachment at ngayon, official na. Ito'y strategic move para i-counter ang political attacks. Tulad ng sabi ni Butch Abad na it's a way to brand impeachment as harassment. Para sa mga kabataan, think about it. Sara represents strength and compassion, gaya ng sabi ni Amy Marcos na she has the solution sa lack of direction ng country. Witty aside parang si Sara, parang yung strong coffee na kailangan mo sa umaga, bold at walang paligoy-ligoy. Para sa OFWs, her focus on WPS, West Philippine Sea, means better protection for our resources na makakaapekto sa economy at remittances. Fact from Wikipedia, she's eligible for president at her bid is reshaping the 2028 landscape. Ano kaya kung maging all Pinay power? Engaging question tayo mga kaibigan. Sa comments, sabihin ninyo, pabor ba kayo sa Sara, Amy, at bakit? Ay nako, ngayon tungkol naman kay Senator Amy Marcos. Pabor ako dahil she's experienced senator since 2019 at distance herself from her brother para align with Sara. Sa Tribune News, February 18, 2026, sinabi niya na Sara has the solution at represents the opposite of the current admin. Ito'y witty girl power tandem as floated by Senator Robin Padilla. Sara for President, Amy for Vice President. Para sa mga kabataan, Amy's bills on education and economy are youth-friendly. Imagine niyo more jobs for fresh grads. Para sa mga OFWs, her support for Sara means stronger foreign policy. Hindi yung weak stances na nagre-resulta sa tension. Isipin ninyo, parang si Amy yung reliable tita na laging may backup plan, walang gaya-gaya, pure originality. Sa Instagram post February 19, 2026, it's all about girl power for Filipinos. Stay tuned. Susunod ang criticisms, wag umalis. Shift tayo sa opposition. Si Risa Hontiveros, wag gaya-gaya. She's vocal critic ng Duterte's war on drugs pero persistent ang shadows ng controversies like the debunked PhilHealth bonus mess. No court sentence pero bakit paulit-ulit ang accusations? Spin it mga kaibigan. Ito'y nagpapakita ng political vulnerability. Parang gaya-gaya ng old opposition tactics na attack lang ng attack. Si Riza, parang yung classmate na laging nagrereklamo pero walang concrete solutions. Sa Reddit, criticized for hypocrisy on libel, filed bill to decriminalize pero vocal sa criticisms. Para sa mga kabataan, her SOGI and divorce bills are progressive pero sa 2028 context, admits Sara is strong bet.
her stances on health laws might overreach, affecting remittances via taxes. Ano ang biggest flaw ni Risa sa tingin ninyo? Comment down below. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Si Kiko naman, mga kaibigan, si Kiko Pangilinan, asawa po yan ni Sharon Cuneta, ang megastar. Halatang kabado sa ginawa. Ano po bang ginawa niya, mga kaibigan? His aggressive stances on WPS create tension na makakaapekto sa mga OFWs natin sa China o trade. Parang si Kiko kabado sa debate tulad ng sabi sa old ex-post noong elections, nanginginig pa raw. Totoo kaya yun? Anyway, bills like travel tax abolition sound good pero clashes with Marcoleta show division. His last mile schools bill is informative pero overall parang political stunt lang. Isipin ninyo para sa mga kabataang voters, bakit susuportahan ang kabado ng leader? Pabor ba kayo sa Kiko's China approach? Okay, prediction po natin sa 2028, sigurado na pong panalo si Sara Duterte. Kung hindi po siya mako-convict sa impeachment. Pero alam nyo, yung Sara Amy, may edge po yan as per polls. Pero parang basketball, Sarang MVP, Risa ang Kiko ang bench warmers. Ay nako po, ay nako. Okay, mga ka-walk with Lan, bago tayo mag-conclude, kailangan nating i-update kayo sa pinakabagong developments. Fresh pa ito, February 18 to 19, 2026 lang. Dahil official na ang announcement ni Vice President Sara Duterte, sabi nga niya, I'm Sara Duterte, I will run for President of the Philippines. Hindi na considering full commitment na. At ang timing, genius move. Habang may bagong impeachment traps, ginagamit niya ito para i-frame ang attacks bilang political harassment. Sabi nga ni former Budget Secretary Butch Abad, classic Duterte strategy. Early bid to send a message to Congress, back off or face the consequences in 2028. Parang chess master si Sara, checkmate agad bago mag-start ang laro. Para sa mga kabataan at OFWs, imagine ninyo, strong leader na focus sa solusyon sa inflation, healthcare failures at corruption. Hindi ba yan ang kailangan natin para sa stable economy? Remittances nyo abroad, protected jobs dito, lalo na sa WPS resources na dapat sa atin, hindi sa bullies. At ang biggest boost, si Senador Amy Marcos mismo. Sinabi niya outright, she has the solution. Full endorsement. At si Senador Robin Padilla, pushing hard for the Sara-Amy tandem, calling it girl power na magpapabago sa political landscape. Imagine ninyo, all women top post, Sara for President, Amy for Vice President. Para sa kabataan, this is fresh, empowering, walang old boys club. Para sa mga OFWs, stronger foreign policy, hindi yung weak stances na nagre-resulta sa tension sa China. Amy distanced her from her brother para align with Sara, real independence, hindi gaya-gaya. Sa tingin ninyo, game changer ba itong tandem na ito or distraction lang? Comment down below. Vote sa poll sa description. Now, let's contrast with the opposition. Si Senador Riza Hontiveros, reaction niya, we have free will. Let's use it. Let's use it. Parang diplomatic dodge. Walang concrete counter. Just we are preparing our own timeline. Parang yung group project na late pa rin mag-decide ng leader. Parang nangyayari sa klase ko yan. Opposition plans daw by end 2026 or quarter 1, 2027. Pero si Sara, nauna na. Momentum on her side.
At si Kiko Pangilinan still stuck sa China bully rhetoric. Recent Senate Reso clash, binato pa ng Chinese Embassy na siya ang real provocateur. Halatang kabado pa rin. Aggressive words pero walang clear path forward. Para sa mga kabataan, his bills sound good on paper pero sa big picture, parang political noise lang na nagdadagdag ng tension. Hindi solutions, ha? OFWs know, ha? Trade disruptions from heated rhetoric, higher costs, lower opportunities. O compare natin, ha? Quick refresh. Sara Aimee, proactive yan. Endorsed by allies like Padilla, leading polls vibe. Early surveys favor Sara heavily. Risa Kiko, reactive. Divided opposition. Potential Lenny-Risa tandem floated pero wala pang solid. Palas reaction, good luck or no reaction. Walang takot. Meaning, sila, confident sila, pero Sara's move is shaking things up. Mga kababayan, this is why pabor pa rin ako kay Sara at Aimee. Lalong lumalakas ang case nila with these updates. Hindi lang hype, fact-based momentum para sa bayan. Ano sa tingin ninyo? Ready na ba ang Pilipinas for this girl power? Chefs, sabihin nyo for comments. Like if excited kayo, share para sa mga kaibigan abroad. Stay tuned for more deep dives. To wrap up mga kaibigan, okay, pabor ako sa Sara at Aimee para sa 2028. Strong, fact-based leaders na hindi gaya-gaya o kabado. Para sa mga kabataan at OFWs, this means real change. Ano ang prediction ninyo for 2028? Comment down below. Like, share. Thanks for watching for a couple of minutes. Your attention means the world. Subscribe for more at see you next time sa #WalkWithLan. Salamat at God bless the Pilipinas.